kita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga boksingerong pambato, balitang boxing, TVC Sports. So mga par, matapos nga po ang record-breaking na bakbakan ng dalawang lightweight superstar sa pagitan ni Shakur Stevenson kalaban si Edwin De Los Santos. Bukod kasi mga idol sa binasag nito ang most boring fight sa history ng boxing sports. Gumawa rin po ang dalawang fighter ng kasaysayan bilang kakaunting binato na suntok sa loob ng 12 round sa bakbakan. Ayon pa nga sa CompuBox mga idol, nagpakawala lamang si Shakur Stevenson ng 209 punches at 65 dito ang tumama. Samantala si De Los Santos naman mga idol, tumapon ng 316 punches pero 40 lamang ang kumonekta sa laban. Halos napantayan nga mga idol ng bakbakan ni Shakur Stevenson at De Los Santos ang ginawa dati ng angas ng Pinas General Casimero kalaban si Guillermo Rigondeaux, kung saan halos 500 punches mahigit lamang ang pinakawalan ng dalawang fighters sa buong laban. Bagamat kung papipiliin man tayo mga idol kung alin ba sa dalawang laban ang mas maganda panoorin, dito na talaga tayo sa bakbakan ni Shakur at De Los Santos. Sa bakbakan ng kasi na to mga idol, may konting komosyon pa ang nagaganap sa ibaba ng boxing ring at isa pa defense mode ang estilo ni Stevenson. Atras pero babalik ng counter. Pero sa naging laban ni Cuadro Alas at Rigondeaux, talagang masasabi mo na isang alamat talaga mga idol. Wala kasi sa defense mode itong Cuban boxer. Literal na running mode ang kanyang ginawa. Yung tipong ayaw talaga nito makipagpalitan ng suntok sa Pinoy boxer. At ang nakakatawa dito mga idol, matapos ang laban sinabi pa ni Rego na ganoon daw talagang estilo nito sa laban. Talagang iniinis nito ang kanyang kalaban. Tapos i-outbox niya ito sa last quarter ng bakbakan. Pero lumipas na ang buong 12 rounds. Di talaga siya nakipagsabayan kay Casimero. Sabi pa nga ng mga ilang boxing fans mga idol, dapat daw talaga iban na si Rigondeaux bilang maging main card ng boxing event dahil sinisira nito ang imahe ng boxing sport sa kanyang estilo. So ibig sabihin nito mga idol, dapat na rin ba iban si Shakur Stevenson bilang main event sa laban at ilagay na lang ito sa undercard para at least daw mga idol, sakaling gumawa ito ng boring na laban ulit, may abangan pa ang mga live audience sa main event at hindi na magsiuwian ang mga fans dahil sa sobrang boring ng bakbakan. Kagaya sa nangyari kahapon mga idol, kung saan pinakita ng isang netizen ng boxing venue na tila unti-unti naglalaho ang mga live audience sa laban ni Shakur. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po magbigay ng interes sa bakbakan ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao kay Gervonta Tank Davis para daw sa isang catchweight, kung saan mga idol ayon sa malalapit na membro ng Team Davis kinukonsider daw nila mga idol ang offer ng Pinoy legend para sa pagbabalik bakbakan ni Tank Davis sa early 2024. Well, kung matatandaan natin mga idol, naghahanap po ng malaking laban ang kampo ni Davis para makapagbigay ng malalaking pay-per-view sa laban sa dahilan na gusto nila pangatawanan mga idol ang pagbansag kay Davis bilang isang bagong muka ng boxing sports. Sakaling hindi kasi makapag-produce ng malaking pay-per-view by si Davis, baka mabatikos ito ng mga boxing fans na talagang lumaki lang ang kanyang pay-per-view dahil kay Ryan Garcia. Kaya desperado talaga ang Team Davis na makakuha ng malaking pay-per-view by sa kanyang laban. At malamang mga idol si Manny Pacquiao lamang ang posibleng makapagdala nito kay Tank Davis.